Sunday. Today is January 4, 2026. Yan, sulat niyo po ang unang mensahe. Tapos, i-evaluate po natin pagdating ng December. Tingnan po natin yung message na ito kung nangyari sa ating buhay. Because we are not a hearers only, but we are a doers. Sabi ng Biblia, tayo ay tagagawa. Hindi lamang po tainga, mga kapatid. Dito po sa akin tingin. Huwag mo nang tingnan yung mga katabi nyo. Pagsawaan nyo muna ang katabi nyo. Dito mo na kayo, nakapokus ang inyong mga mata. Kasi kung saan ang inyong mga mata, nandoon ang inyong atensyon. Amen? KSP po kasi ako. KSP ako ngayon. New Year's resolution ko, KSP ako. Kulang sa sampal. Ayan. New Year's resolution. Okay. Ano po ba ang ating New Year's resolution? Sabi nung isa nasa kulungan. New Year's resolution. New Year's resolution. Ano? New Year's liberation. New Year's. Hindi niya mabigkas. Hindi na nga alam magbago. Hindi naman mabibigkas eh. Huwag na nga alam magbago. Okay. So ngayong umaga, ang ating mensahe, Happy New Year. Philippians chapter 3, verse 12. Mag-start po tayo sa verse 12. Philippians chapter 3, verse 12. Philippians 3, Philippines. Kapangalan po ito ng Pilipinas. Philippians chapter 3, verse 12. Ang topic dito is pressing on toward the goal. Mag-start sa verse 12 hanggang 21. Yan. Philippians chapter 3, verses 12 up to 21. Okay. Focus po tayo sa Word of God muna, mga kapatid. Starting today, pagdating sa Word of God, ang ating sistema, no more talking sa kapitbahay. No more talking, no more attention muna sa iba. Dahil we do not know this year 2021 kung anong mangyayari, but isang bagay na kailangan natin magpakatatag sa Word of God. Sabihin po natin, Word of God. The Word of God is living, sharper than any two-edged sword. Verse 12, not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, or mga kapatid, huwag kayong magtampo mga babae na bakit brothers lang, wala dito yung sisters. Sa Tagalog po kasi ito is mga kapatid. Okay, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. All of us who are mature should take such a view of things. And if on some point you think differently, that too God will make clear to you. Only let us live up to what we have already attained. Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. For as I have often told you before, and now say again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction. Their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is on earthly things. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious
body. May the Lord God bless upon the reading of His holy word. Mahaba siya. Pero paiksiin natin sa tatlong word. Three things. Ang ating tema, pressing on. Tatlong bagay under ng ating tema. Number 1 is forgetting. Number 2 is forwarding. And number 3 is following. So, tatlong F. Itong tatlong salita na ito ay makikita sa ating binabasa. So, masasummary natin siya ang mensahe sa ating binasa. Tatlong bagay ang ating makikita ngayon sa ating pagbulay-bulay. Tatlong bagay na importante. 3 important things for this year 2026. Tandaan po natin, pag sinabi nating important, mahalaga, importante, mahalaga po ito sa ating mga buhay. Dahil gusto po natin maging successful. Gusto po natin maging prosperous New Year. May tatlong bagay, mga kapatid, kung paano mangyari po ito. Okay, balik po tayo sa ating tema, pressing on. Pressing on in Greek word ay epiktinomai. Epiktinomai. Sabi nga po natin, epiktinomai. O, di ba? Hindi natin mabigkas. O, ulitin natin. Dahan-dahan. Epiktinomai. Ready? Go. Epiktinomai. Okay, yan po sa Greek word. Bakit po may Greek word tayong binibigkas? Kasi po, para makuha po natin yung kabuuhan na ang salita kasi ng New Testament is Greek word. Grego ang kanilang lingwahe. Ang pagkasulat ng New Testament is Grego na ang ibig sabihin ay pressing on. Pressing on. Hindi praising, ha? Kasi kapag iba ang probinsya natin, isa lang ang praising. Praising. Praise the Lord. Praise na mamalangsa, praise, isa lang, praise, praise lahat, okay? Praising is purihin, praising on, capital P-R-E-S-S-I-N-G, praising, okay? Epiktinomai sa Greek word, ang ibig sabihin ay to continue, sa Tagalog ay magpatuloy nang walang patid. Ibig sabihin, mula simula, ikaw ay tuloy. Si Pablo, ang author ng ating binasa, si Apostle Paul. Ang context dito po ay ang buhay ng Kristiyano. Taas mga kamay, mga Kristiyano. Lahat ng Kristiyano. The life of Christian or Christian life is hinahalin tulad ni Apostle Paul sa buhay ng athlete. Okay, athlete. Atleta. Sino ditong dumaan ng pagiging athlete? Okay? Ano ang mga, di ba sa athlete may mga event? Okay? May event yan, volleyball, basketball, sports. Di ba? Yung mga athlete. Okay? Yung iba naman is track and field. Pag ibig sabihin ng track and field ay runner, tumatakbo. Okay, Christian life ay katulad ng atleta. Ang buhay natin mga Kristiyano, ihambing po natin sa buhay ng atleta. Yun po ang context ng mensahe ni Apostle Paul. Ang buhay ng atleta. Okay, itong year na ito, imagine yourself nandoon tayo sa quadrangle. Sa quadrangle, sa oval, di ba sa oval may ano doon? May mabilog. Tapos, kung nakapunta kayo, nakasali na kayo ng sports or magiging athlete sa elementary, sa high school, okay? Doon, sa oval na yun, doon ang mga athlete meron silang starting line. You imagine, starting line,
at meron ding finishing line. Ang mga runner or sa track and field, iba-iba po ang kanilang tinatakbo. Meron pong tinatawag na 100-meter dash. So 100 meters ang tinatakbo. Okay? Maiksi lang. Okay. Meron ding 300-meter dash. Meron ding 500-meter dash. Meron ding 1,000-meter dash. At meron ding palibot, paikot. Okay? Ilang round po yan. 1 round, 2 rounds, halimbawa, 10 rounds. So, pahabaan ng hangin. Yung iba ay huminto, hindi na kinaya. Yung iba naman ay napagod, umayaw na. Yung iba, paiba-iba ang magbuhay ng mga athletes, di ba? Yung iba, ang bilis nung on your mark, get set. Ang bilis, nangunguna. Pero bandang huli ay pahina ng pahina, nalampasan. Many runs. Marami ang tumatakbo. Di ba? Marami ang runner yan. 5, 1, 2, 3, go! O, 3 lang ang tumakbo. 5 silang runner. Yung 2 hindi tumakbo. Ba't hindi kayo tumakbo? 3 lang ang binanggit nyo. Paano yung 4, 5, 6? Kasi 1, 2, 3, go! Ay, 3 lang ang tumakbo. Okay, pag sinabing go, lahat ay tumakbo. Pero napansin niyo po, sa kadami-daming mga runner, isa lang ang nananalo. Hello? All runners run, but only one get the prize. Christians, someone like a runner. Imagine yourself as a Christian, para pala tayong atleta. At kung gusto mong manalo, gayahin mo ang buhay ng isang atleta na nag-champion. Sikat sa track and field doon isang babae, Pilipina, sino yon? Lydia De Vega. Yan, babae yun. Okay? Pero sikat siya sa pagdating sa track and field. Bakit siya nag-champion? Bakit siya nakilala? Bakit siya winner? Meron siyang sikreto. Kapag ikaw ay nag-champion, maraming magtataka, maraming magtatanong sa iyo, maraming ma-inspire. Miss Lydia De Vega, ano po ang sikreto niyo? Bakit nalampasan niyo kahit mga taga-ibang bansa? Sikat yung ibang mga runner, mabilis din yun, pero bakit anong meron ka? O, di ba? Si Manny Pacquiao, sikat naman sa boxing. So, marami din nagtatanong kay Manny Pacquiao, marami din mga foreigner na boksingero na tinalo niya. Of course, meron silang sikreto. At ang sikreto na yan ay kanilang ikinukwento. Number 1 is the discipline. Bilang mga Kristiyano, gusto nating manalo, successful na Christian. Ang pagiging Kristiyano parang atleta. Okay, number 1, alam din natin may mga po tayo, may mga rules. May mga rules sa buhay ng atleta. Number 1, sa buhay ng atleta, ang kasuotan. Ano po ang kasuotan ng dapat sa isang runner? Manipis. Di ba? Naka-short ng manipis. Tapos nakapaa. Tapos walang mga karga-karga sa katawan. Para anong dahilan? Anong purpose? Bakit kailangan manipis at maluwag? Para magaan ang pagtakbo, hindi mabigat. Nakakita ba kayo ng runner na kamukha ko ang attire? Naka-necktie, nakakurbata, wala. Diba? Tapos, bukod sa kasuotan, yung kanilang pagkain. Diba? Maingat sa kanilang kinakain.
Kasi kapag walang disiplina sa pagkain, mabigat yan sa pagtakbo. Humihina ang hangin. Lumalaki ang tiyan. Paano? Pag mabigat na yun. Diba? Malaki na ang bilbil. Paano pagtakbo? Pagkatapos ay disiplinado siya, araw-araw nag-exercise. Araw-araw nagja-jogging. Kahit si Manny Pacquiao, papunta ng Baguio yan. Ang ibang may nakita kong mga atleta, tinatalian yung kanilang mga tiyan, tapos hihila sila ng mga yung malalaking gulong, hihilain nila patakbo. Hindi ko alam bakit. Alam niyo ba kung anong dahilan? Na hinihila nilang gano'n? Para pag nasanay na silang wala ng tali, dire-diretso ang pagtakbo. Maraming mga strategy. Ang dami nilang pinag-aralan ng mga paraan. Isa lang ang nasa utak. Sa tuwing mag-exercise, kailangan panalo ako. Kailangan ako ang champion. Kailangan laging nasa utak na motivated siya na manalo. Walang atleta na sumali para matalo. Lahat ay gusto ng winner. Lahat gusto ng champion. Lahat ay gusto ng successful. Lahat ay gusto makahawak ng trophy. Lahat ay gustong tumungtong sa entablado at siyang iproklama na, and the winner, the champion is from the Philippines. Diba? So, ang sarap ng pakiramdam. Yun po ang nakaprogram sa kanilang utak. That is why sila ay nag-champion. Mga kapatid, Christian life is like an athlete. Sa isip mo ba, pinapangarap mo ba na maging successful ka? Tapos mga kamay. Gusto mo bang maging successful? Wala pong Kristiyano naman siguro na umatin lagi ng prayer meeting para siya ay manalangin ako para wag akong umasinso. Meron bang ganon? Lahat ng Kristiyano nangarap. Lahat tayo merong mga pangarap sa buhay. Every year, nagre-renew tayo ng ating mga pangarap. Every year, ano ba ang gusto kong mangyari this year, 2026? Meron ka bang ganong kaisipan? O pagpasok ng 2026, bahala na. Wala kang plano. Wala kang pangarap. May mga tao na ganon. Alam niyo po, ang taong mahirap, hindi yung taong walang pera. Hindi mahirap yung taong walang pera. Ang pinakamahirap is yung taong walang pangarap. Dati nangarap, pero dahil laging hindi natutupad, ayaw ng mangarap. Tumigil ng mangarap. Ano ba ang pangarap ng isang tao? Ng isang ordinaryong Pilipinong mamamayan? Ng isang Kristiyano na katulad mo? Anong pangarap? Ikaw simpleng nanay. Ano bang pangarap mo bilang nanay? Ikaw bilang tatay, anong pangarap mo sa pamilya mo? Ay, pastor, kontento lang ako kung anong meron. Wala kang pangarap? Ay, wala na. Kung anong ibigay ni Lord, yan lang. Thank you, Lord. Praise the Lord. Walang pangarap. Ikaw, estudyante, ano ang pangarap mo? Single ka, dalaga, binata, estudyante ka. Ano ang pangarap mo? Pastor, gusto kong magtapos ng pag-aaral. This year, kung ikaw ay graduating, mangarap ka na magtapos. Along the way, sa habang mula ngayon, pagpasok ng taon na ito, ang daming mangyayari. Andiyan na yung mawalan ka ng source, ng pambayad ng tuition fee. Andiyan na yung mawalan ng trabaho ang tatay. Andiyan na yung mahintok na yata ako sa pag-aaral.
Dito papasok si epictenomai. Kahit maraming mga hadlang, maraming mga balakid sa buhay, bilang Kristiyano na parang atleta, hindi tumitigil. Ang runner, along the way, marami siyang ma-experience. Andiyan na yung mamumulikat, ang mga runner. Andiyan na yung manigas bigla ang paa. Andiyan na yung nauuhaw. Andiyan na yung papagod. Sa sobrang pagod, give up ka na. Maraming gumigip up. Kaya, hindi lahat ng runner nakarating sa finishing line. And the same thing, ladies and gentlemen, look at me. Kaya pala, hindi lahat ng Kristiyano masabi natin nagtagumpay or may narating. Bakit? Compare yourself of an athlete. Baka, noong nakaraang taon, papaano ka mananalo, iwala kang disiplina. Papaano ka mananalo, paano mo matanggap ang reward nung idineklara na, natapos ang buong taon, pag-evaluate mo, ano bang meron ako? Anong nabago sa year 2025? Anong nangyari sa akin? Diba? Masabi ko ba sa sarili ko, sa sarili mo, thank God for the 2025, successful. Why? Nagkaroon ako ng sasakyan, nagkaroon ako ng bahay, nagkaroon ako ng ganito, bagong damit, bagong sapatos, nagkaroon ako ng bagong trabaho, nagkaroon ng bagong career, nagkaroon ng ganito, nag-level up, nag-upgrade, nag-update, nag-level up ang ating buhay. Kung meron ganon, successful in material things. Maraming paraan, maraming bagay na tayo ay maging successful. Maaaring nagkaroon ka ng material na bagay. Sino dito nagkaroon ng bago o nagkaroon ka ng material na bagay last year, 2025? That's mga kamay. Nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng bagong boyfriend, bagong girlfriend, pwede bang bagong asawa? Hindi naman pwede magpalit. Bawal yun. May bagong nangyari. Taas mga kamay. Yan, madami, di ba? Okay. Yung iba naman ay, sino bang sa at Islam? Okay lang. Taas mga kamay. Swabe lang. Parang normal lang. Parang normal lang. Walang nabago. Parang as is. Okay. Mga kapatid, tatlong bagay, wala bang natin kalimutan sa year na ito. Number 1, forgetting. Verse 13. Verse 13. Anong sabi dito, mga kapatid? Tingnan niyo po, mabuti. Tingin kayo lahat sa bersikulo. Basahin po natin. Ready, begin. Okay. Forgetting, okay, i-underline niyo po yung word. Forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Okay. Balik tayo sa runner. Kung ang isang runner ay nakalingon sa kanyang pinagdaanan, anong mangyari kapag siya'y tumatakbo, pero ang kanyang mata nakatingin sa kanyang pinagdaanan? Halimbawa, may bato siyang natamaan o mayroong bilog na natamaan niya. Lagi ka na lang nag-iisip doon sa iyong pinagdaanan. Anong mangyayari? Ang tendency, pwede siya madapa. Okay? Masugsog. Kasi hindi nakatingin sa kanyang dinadaanan.
That is why, sabi ni Pablo, forgetting what is behind. Ang ibig sabihin, kalimutan ang nakaraan. Hello? Kalimutan ang past experience. Either good or bad. It does not mean na mawalan ka ng memory. It does not mean na ikaw ay maging amnesia. Biglang nabura yung ating alaala. Hindi po yun ang ibig sabihin. Pag sinabing forgetting what is behind, is do not look back. Huwag kang lumingon ng lumingon sa nakaraan. In order for us to reach the goal, para marating natin ang ating paruroonan, straight, no detour, straight forward, looking to the finishing line. Ang ganyan ang nature or ugali ng mga atleta. Nakapokus lang yan sa kanyang paruroonan. Hindi siya tingin ng tingin sa nakaraan. Okay, application sa ating mga Christians. Kaya karamihan hindi nakakarating sa paruroonan, namuhay tayo sa nakaraan. Diba? Yung mga sama ng loob, dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Yung mga taong nakakainis, mga taong nakakatisod, mga taong nagdala ka ng tampo, mga sitwasyon na hindi mo nagustuhan, mga pangyayari sa tahanan, sa bahay, sa church, sa eskwelahan, yung mga karanasan na yun, kapag dala-dala mo pa rin hanggang sa oras na ito, you are not living as a successful Christian athlete. We cannot be a champion if we are living on our past experiences. Either good or bad experience. Kung minsan, kahit yung mga good, magagandang alaala. Halimbawa, kamukha sa amin sa sales, sa mga salesman. I was become a sales manager sa isang real estate company. Okay? Yung mga success, mga nagiging awardee, okay? Nakabenta ng top 1 sa first quarter, top 1. Sa second quarter, top 2. Sa third quarter, top 1. Fourth quarter, top 1 ulit. Overall, for the year 2025, top 1. Okay? Siya yung nanalo. Ang dami niyang award. Pagpasok ng 2026, another year, kumpiyansa na siya. Top 1 yan eh. Dahil ang top 1, siyempre, dala-dala niya na yung kanyang pride na siya ay kilala. Lagi ang kanyang mukha ay nandyan sa bulletin board ng opisina. Nakabalandra ang itsura ng picture ng top 1. Dahil nagkumpiyansa siya dahil top 1 ako eh. Living on his past, being the top 1, out of complacent, na hindi na siya, yung effort niya dati, nabawasan na. Dahil top 1 ako eh. Ang pagiging top 1, last year yun. And in fact, ang magiging top 1, lagi siyang nangunguna, pressure sa kanya yun. Dapat. Na huwag maagaw ang kanyang pagiging top 1. Pero kadalasan ang problema, living on the past,
Namuhay siya sa kanyang successful life. Successful ako last year, successful ako previous years. Kung hindi ka mag-ingat, hindi na successful ngayon. That is why the reason, forgetting what is behind. Either successful ka man, lalo naman yung maraming pinagdaan ng masakit na experience. Nasaktan ka, nahirapan ka, kapag dala-dala mo pa rin yung sama ng loob. Kaya nga po mga kapatid, ang tawag niyan, sama ng loob. Kasi nasa loob. Kaya matalino ang Diyos. Hindi yan sinasabing sama ng labas. Kasi kapag sama ng labas, ano kaya mga itsura natin? Kung ang sama ng loob ay inilabas sa mukha, ay di ang sama. Kapatid, pag-pray mo nga ako, bakit meron akong sama ng labas? Diba? Kaya yung mga sama ng loob, mga kapatid, forget it. Forgetting what is behind. Ang sabi po nila, mahirap. Hello? Sabi ng marami, mahirap. Mahirap kalimutan ang mga nakaraan. Madaling makalimutan kung simple lang. Pero kapag medyo mabigat, pinagdaanan, yung lalo na yung away mag-asawa, sama ng loob ng magnobyo, parang hindi makapag-move on. Yun yung tawag noon, hindi siya nakapag-move on. Kaya ang ginawa din niya kaya mag-move on, task on. Move on, ibig sabihin move, maiksi. Task on, tinataas, pinapahaba pa niya. Move on, forgetting, we cannot move on if we will not forget what is behind. Hindi tayo makatuloy-tuloy sa unahan kapag naglingon ka ng lingon sa mga nakaraan. Again, we can do it. Sabi ni Pablo, all things are possible. We can do all things. Sabi niya, Philippians chapter 4, verse 13. Kapag sinabi mo, hindi ko kaya, ang daming mga kanta, hindi ko kaya, pero tuloy-tuloy pa rin kumanta. Hindi ko kaya, pero kahit hindi natin kakayanin, matapos lang ang ending. Pagkatapos, ay, sa wakas natapos din. Pinagpawisan ng bilog-bilog. Natapos din. Ibig sabihin, determinado siya na matapos. Hindi ko man kaya, but sa sarili, hindi kaya. Pero sabi ng Bible, we can do all things through Christ. Philippians chapter 4, verse 13. Gawin niyo natin verse for the year 2026, mga kapatid, tas mga kamay. Philippians 4:13. Meron kang gustong gawin sa personal mong buhay. Huwag mong isipin, hindi mo kaya. Isipin mo, kaya mo. Dati, nung hindi ka Kristiyano, okay lang na sabihin mong hindi ko kaya. Pero kapag Kristiyano ka, and yet sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kaya, insulto po iyan ni Kristo, mga kapatid. Dahil ang sabi, I can do all things, or in some other verse or translation, I can do everything. Not through you, not through your kapatid, not through pastor. Pastor, kaya ko to, basta samahan mo ako. Not pastor. Hindi si pastor. Hindi si kapatid. Hindi si asawa mo.
O my darling, husband, wife, kakayanin natin to dahil hindi ko kaya mag-isa. Huwag ka masyadong magtiwala sa tao. Dahil ang bersikulo, hindi tao ang tinutukoy. Kung bakit makayanan natin, hindi dahil sa asawa mo, hindi dahil kung kani-kanino, kundi dahil kay Kristo. Sabihin natin, Kristo. I can do everything through Him. Through Jesus. Not your partner, not so much. May tiwala ka sa asawa mo, may tiwala ka sa mga anak mo, may tiwala ka sa mga magulang mo, but not so much. Bakit? Mabibigong ka. Kapag nabibigong sila, mabibigong ka. Pag nadapa sila, dapa ka rin. Not so much to pastor. Pag nadapa si pastor, dapa ka rin. Pero kapag si Jesus, kailan ba si Jesus nadapa? Kailan si Jesus natalo? Kahit kamatayan niya sa cross, akala ng demonyo, talo na siya. Pero ang hindi alam ng demonyo, yung kanyang kamatayan, yan ang tagumpay. Amen? Even death is the victory of Jesus. Amen? Kaya si Jesus is the perfect source of our strength, wisdom, and knowledge determined to fulfill what is our plan ahead. Palakpakan po si Lord. Kung gusto mong matatag at matibay na landasin, mga kapatid, put our trust in Jesus. Okay. Forgetting the next point, forwarding. Pagkatapos mong kalimutan ang nakaraan, moving forward, pressing on. Verse 14. I press toward the mark, towards the goal, to win the prize. Mga kapatid, focus on the prize. Do not focus on the trials. Kapag nakatingin ka sa pagsubok, yan magsimula kang lulugo. Remember Peter, si Pedro. Nakita niya na si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa kabilang bangka, nandoon nakasakay sa bangka si Peter. Sabi ng mga nagkalapitan ng mga disciples, sino yan? Sino yung kasi malabo? Madaling araw na yata yun. Mag-ugabi. Akala nila multo. Is a ghost. Multo. Na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Tingnan nyo, mas naniwala pa sila na ang multo kayang lumakad sa ibabaw ng dagat. Pero si Peter ang nakapansin, no! He's not a ghost. He's Jesus. Oh, you see? Nakita niya sa kanyang dalawang mata si Jesus. Mga kapatid, dito, himay-himayin natin. When you start looking unto Jesus, miracle happen. Doon pa lang sa kanyang pagtingin, nakita niya si Jesus. That is why may awit tayo. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Makita mo si Jesus. This year, 2026, pangarapin natin ang ating mga mata nakatingin kay Jesus. And that's the beginning. Miracle begin. That's the miracle begin. When you see Jesus. Sabihin po natin, Jesus! Jesus! Malakas po, Jesus! Jesus! Start seeing Jesus. Okay. Nung nakita ni Peter si Jesus, sabi ni Peter, pangalawa, nakita niya. Pangalawa, binigkas niya sa bibig niya, Lord, is that you? Ikaw ba yan? Sumagot si Jesus, yes, I am. Tingin siya ulit, tinitigan niya. Paano siya nakalakad sa ibabaw ng dagat?
paano niya nagawa na lumakad? Lord, papuntahin mo nga ako sa iyo. Ibig sabihin, I want to walk with Jesus. Hello? Pagkatapos mong makita si Jesus, do you want to walk with Jesus? Ang ibig sabihin mang lumakad, mamuhay kasama si Jesus. This year, 2026, let us walk with Jesus. Last year or the previous years, maaaring napagod ka because you walk alone. Nagsisikap ka, maabot ang iyong pangarap through your own efforts. Lahat ibinuhos mo, lahat ng galing mo, yung talino mo. May success, pero konti. Hindi ka na kontento. Dahil konti lang, walang kontento. Gusto mong masatisfy lahat, buo, malakas. So ang ginagawa, sabi ni Peter, Lord, palakarin mo ako, papuntahin mo ako sa iyo. Anong sagot ni Jesus? Yes, come on, Peter. Come to me. Anong nangyari? Si Peter ay umalis sa kanyang bangka. At nag-umpisa siyang lumakad. Faith increased. Imposible nangyayari. Imposibleng mga bagay happen. Because of the faith ni Peter, nakalakad siya. Nung nakatingin siya ni Jesus, tingnan niyo po, habang nakatingin siya kay Jesus, nakalakad siya. But when Peter starting to see the problems, lumingon sa kanan, lumingon sa kaliwa, ano ang kanyang nakita? Alon. Ang alon represents problems, represents trials, represents pagsubok, represents masakit, mga masalimuot, hindi mo magugustuhan, tatabunan ka. Nung tumingin na si Peter, ang kanyang atensyon, nakapokus na sa mga pagsubok, walang pera, may lagnat, may sakit, walang pang-grocery, walang tumutulong, apik-apik ka, wala nang pumapansin, naghirap ka, ang dami mo ng negatibo na isinaksak mo sa isip at sa puso mo, katulad ni Peter, unti-unti siyang lumubog. Hello? Have you imagined yourself parang si Peter, unti-unti kang lumubog. At nung lumubog siya, Lord, save me! Wala siyang ibang nabigkas na sigaw kundi si Jesus. Magtataka ka, malayo si Jesus. Pero nung sumigaw siya, lumubog siya sa ilalim ng dagat. Nung umpisa, nakalakad naman siya. Ang sarap siguro nun, nakalakad ka sa ibabaw ng dagat. Ay, ang galing, nakalakad ako. Paglingon niya sa alon, lubog, Lord, sabi, biglang nandoon si Jesus. Okay, yung kanta na, just call my name, and I'll be there. Just call on the name of Jesus, and He will be there. Amen? May mga ups and downs sa buhay. Take note. Do not be discouraged. Huwag kang huminto. Huwag kang tumigil. Just call on Jesus. Amen? Forward. Tingnan niyo po. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Okay, sa ating pag-forward, may mga bagay tayong bibitawan. Okay, Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Hebrew 12,
1 and 2. Tingnan niyo po, dito tingin sa verse. Lahat, I want you to read this verse meditatingly. Ready? Ready? Begin! Therefore, since you are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us. And let us run with perseverance the race marked out for us. Okay, dyan muna. Doon muna. Therefore, ulitin po natin. Tingin po kayo. Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders. Kung meron kang goal sa buhay, itapon ang mga nakakahadlang. Throw off. Pag sinabing itapon, itapon. Yung mga naghahadlang sa iyong pangarap. Hello? Ano madalas ang mga bagay na nakakahadlang sa ating mga pangarap? Alam niyo, number 1, sarili. Sarili. Pero madali tayong makakita ng pagkakamali ng iba. Hello? Ang pagkakamali ng iba ang atin madalas o kaagad-agad na nakikita. Kaya kung sino-sino ang ating sinisisi. Hello? Hindi nakita madalas ang ating mga sarili. Na number 1 palang hadlang is yung ating sarili. Okay? Let us throw off everything that hinders and the sin, kasalanan, that so easily entangles. Anong kasalanan? Number 1, kasalanan ng katamaran. Nung umpisa, ang galing on your mark, get set, nalukad, talagang determinado, pagtakbo, talagang ang bilis. Pero kung ano-ano nang pumapasok sa isip along the way. Sa Christian life, sa New Year, 2026, first Sunday, kailangan magsimba ako. The following Sunday, nagsimba pa ulit. Pagkasunod, wala man. Akala ko may mangyayari. Nag-start ka ng nag-doubt. Pagdududa. Nag-start ka ng napagod. Nag-start ka ng pabago-bago ng plano. Pag-change plan na lang ako. Sa halip na sasakyan ang bibilin ko, bisikleta na lang, 4-wheel sana. Binago mo, nagbago ka ng direction. So parang unti-unti, alam mo kaya mga kapatid, number 1 talagang kalaban ay sarili. Huwag mong isisi sa iba. Dahil kung talagang determinado ka, determinado tayo, walang ibang papalakpak sa iyo, kundi sarili. Give yourself fuel. Parang sasakyan. Kung napagod, refuel. Baka naubusan ka na ng gasolina. Kailangan mo ng lakas. Every day, our gasoline is the Word of God. Always be reminded sa salita ng Diyos. Kung meron kang alam na kasalanan na paulit-ulit na naggagapos sa iyo, mabilis ka sanang tumakbo. Magaling ka sana. Matalino. Magaling. But if there are sin that so easily entangles, ikaw lang at ako ang nakakaalam nun kung ano yun. Ang Word of God reminds us that most probably
Baka ito ang dahilan na marating man natin ang ating paruroonan, marating man natin ang ating mga pangarap, ngunit mga kapatid, matatagalan. Bakit? May nagpapabagal, may nagpapabigat, at may nagrarambol-rambol sa isip at puso po natin. Like an athlete, we cannot reach our goal to win the prize if there are hindrances of life. Tulad ng isang atleta, hindi po tayo makakarating. Kung meron mang mabigat at nagpapabigat sa loob at labas ng ating buhay, settle it with God and forget it, then forward, and let us run. Ang sabi po dito, let us run with perseverance the race marked out of us. Palakpakan po natin si Lord. Ang galing, di ba? Kapag katapos mong itapon dito, tapon doon, takbo tuloy. Okay? Sa ating mga rooms, sa ating mga bahay, ano yung mga gamit diyan na hindi mo naman talaga yan ginagamit? Pero nandiyan pa rin sa bahay mo, na hindi naman ginagamit. Anong ginagawa? Sino dito na naglilinis na ngayon ng kwarto at bahay? Yung mga kayuran na 1942, na hindi naman kailangan yan. Gusto mo lang souvenir ni lolo at lola. Nakangkas sa gabal sa mata. Nakakasikip ng paligid ang mga bagay-bagay na kinukumpuni mo na hindi mo naman pala kailangan. Diba? Sa material na bagay, mag-iisip ka, may mga damit na hindi mo naman ginagamit. Kaya yung iba, nag-garage sale, mag-unload sa kanilang mga aparador. Yung mga pulo na parang pulo niliberado, naninilaw na. Mga damit na amoy alberol, amoy alikampor, dinispatsa para gumaan ang paligid. May mga gamit na pang pasamsam lang sa paningin. Maglinis. Di ba? Kung ganun sa panlabas, ganun din lalo sa panloob. Kung nagtapon ka ng bagay, magtapon ka rin ng mga nasa kalooban mo na hindi naman nakakatulong, ngunit nagpapabigat. Hello? Are you with me? Throw off everything. At pagkatapos magtapon, verse 2, let us fix our eyes on whom? Kanino? Jesus. May sinabi bang, fix your eyes on Pastor Larry. Fix your eyes on the pastors. Ay, si pastor nga, hindi nga umati ng prayer meeting, ako pa. Ay, yung mga leader nga, hindi nga nagtatights, ako pa. Ay, yung mga pala absent nga yung mga leaders, ako din. Makita lang naman yan kapag may okasyon. Ay, di ako din. Do not look at your leaders. Wala pong fix our eyes on leaders. Bagamat dapat leader, example. Bagamat leader, dapat huwaran. Na hindi malilate. Pero kung sino pang leader, siyang late, ay di, huwag kang magtaka. Ganon din ang mga followers. This is a reminder to fix our eyes on Jesus. Double time, lalo tayong mga leaders. Kasi hindi maiiwasan ang mga miyembro, ang mga tao, lalo mga unbeliever, tumitingin sa kung sino ang leader. Amen? Wala naman pong perfecto, pero iba po yung maagap. Iba po yung maingat at nagsisikap. Hindi, ay ganito na ako eh. Ay ganito, mabagal talaga ako. Ano bang magagawa nyo? Ito nang nakasanayan ko eh. Ito yung aking
nakasanayan. Ito kasi sa probinsya namin, ganito din ako eh. Ito na talaga ako, bakupan. Ano kung tamad, hindi naman pagod. Di bali ng tamad. Huwag lang pagod. Kung ano sa tingin mo nang hindi man nakakatulong sa previous life mo, kapatid, ang payo ni Apostle Paul through God's Word, through all, forgetting, then fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. For the joy set before him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Now, I finish the race. Katulad ni Paul, I finish. Katulad ni Jesus, it is finished. Let us finish the race with victory. Amen. Last, number 3. Third point, following. Verse 16 and 17. Following. Pagkatapos, ang ganda na ng buhay, di ba? Forgetting. Huwag ka nang lumingon ng lingon sa nakaraan. Focus ka na sa bago mong plano. Dahil past is past, wala na tayong magagawa. Failure man yan, magsisihan man tayo, hindi na natin mabago ang nakaraan. Sino sa atin makapangyarihan o merong power kayang baguhin ang nakaraan? Na parang ano bang tawag ng orasan? Yung parang ibalik. Anong tawag ng siya? Time machine, di ba? Ibabalik yung elementary ka. Kung pwede sanang ganun, para yung mga pagkakamali ko ng grade 3, nung tinadyakan ko yung kaklase ko, nasubsob nung na-vlog ceremony kami, na baguhin time machine. Pwede bang ganun? Kwento lang po yan. Katang isip lang ng time machine, pwedeng ibalik para i-correct. Wala na po tayong magagawa sa nakaraan, mga kapatid. Kundi matutunan, lesson learned. Matutunan, ano ang i-improve. Matutunan, ano ang dapat kong baguhin. Matutunan, huwag na akong magpapaapi sa aking pakiramdam. Ang nang-aapi, hindi ibang tao, kundi sarili. Tapos na, pero pinaparusahan mo pa rin ang sarili mo. Hindi ka nakapag-move. Do not punish for the rest of your life yourself. Huwag natin parusahan ang ating mga sarili. Experience the freedom of Jesus. Sabi po natin, freedom. Freedom. Tapos dalawang kamay. Sumigaw ka ng, freedom! Freedom! Yes. Pumunta ka sa prayer mountain. Meron ka bang alam na prayer mountain? Touch of Glory sa Buso-Buso, Antipolo. Pumunta ko kayo. Mag-schedule kayo, family. Pwede ikaw lang mag-isa. Merong gusto mong mag-prayer and fasting, pwede. Tuturuan ka, pag-break, may lugaw. Merong nangamahala doon. Meron din sa Montalban, Gethsemane Prayer Mountain. Madalas po ako doon dati. Gusto mong tumungtong doon may bato doon sa Gethsemane, doon ako tumungtong at isigaw ko yung freedom. Walang babato sa'yo, walang magagalit sa'yo. Release. Dahil gusto mong ma-experience yung malaya. Now, 2026 is a new year. New journey for me as a Christian. Amen? Verse 16, 17. Tingnan po natin. Sige po. Following, only
let us live up to what we have already attained. Join. Okay, dito po. Join with others in following my example. Ang lakas ng loob ni Paul magsabi, follow my example. Because Paul followed the example of Jesus. Follow my example as I follow Jesus. Kung papaanong sumunod si Pablo kay Jesus, kaya ang buhay niya ay napaayos mula sa kriminal, nagiging preacher ngayon. Mula sa pagiging pasaway na Saulo, mamamatay tao, now siya ang nagsabi, following my example, brothers, take note of those who live according to the pattern we gave you. We cannot live without a pattern. We cannot live without a system. We cannot live fully successful if we do not have a pattern to do or to follow. The pattern that Paul taught us or teaches us is the pattern of the Lord. What's the pattern of the Lord? Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bibles, pray every day. And what? And you grow, grow, grow. That's the basic fundamental pattern of a successful Christian. Simply, but not everyone do it. Every day, read your Bible and pray every day. It's not the end. It's just the beginning. Do what you read. Do what you say. And do what you believe. People will determine who we are, not on what you know, but on what you do. Ang mga tao ay magsasabi na Kristiyano ka, hindi dahil sa sinasabi mo, kung hindi kung ano ang ginagawa mo. Following the example. Verse 17, following the example. Kapag sumunod ka sa example ni Paul, hello, ang buhay mo, isang araw, marami ang magsasabi, let us follow the example of the members of Gateway Commission Fellowship. Alam nyo, yung mga membro ng taga-GCFI, napakaganda silang huwarang. Why? Every Sunday, hindi mo sila makita na bumili ng Ariel at ano ba yung pabango? Yung Downy. Alas 9:30 na, ay kapatid, saan ka pupunta? Bili mo na ako ng Ariel kasi pagbabad ako ngayon, maglalaba ako. Linggo. Kung kailan linggo, Ariel ang inaatupag. Labahan. Sunday, paglalaba. Nakakalungkot naman kay Jesus. Ipinagpalit mo lang ako sa labahan. Our pastor sa Baptist Church before, kung ang labahan naging hadlang sa pag-focus on living as a Christian, through off everything. Itapon lahat ng labahan. Let us throw off everything that hinders. Labahan lang, ipagpapalit mo kay Jesus sa fixing our eyes on Jesus. How can you become example? Bakit naubusan ka naman ng oras, na pati oras para kay Lord, ipinagpalit mo sa mga bagay?
kung kailan linggo, nandoon sa mall, magpapalamig kasi mainit sa church. Kaya doon na lang sa mall, malamig. That is why maraming mga churches ngayon, nandun na sa mall, inaabangan yung gustong mag-shopping. Dahil pati sa mall, hindi ka makalusot, may church. Pwede ba naman dito? Umiiwas na nga ako sa church. Meron din kantahan dito, may worship pa rin. Umiiwas na nga ako sa tithes and offering. Kaya nga pag tithe giving time na, kunyari magsi-CR, may offering basket din pala sa CR. Sinusundan ka pa rin. May envelope din doon. Maglagay din tayo ng envelope doon. At least sulat doon, hoy, magbigay ka. Sinusundan ka ng konsensya. Hoy, kapitan, at exclamatory. Tatlo. Ibig sabihin, ang bersikulo ni Mike Enriquez, hindi kita tatantanan. Mga kapatid, kung anong bagay na madalas mong iniiwasan, doon ka susundan. Sa kaiwas-iwas mo, ang bagsak, Rome 301 ng East Avenue Hospital, Medical Center. Rome 501, General Hospital. Umiwas ka sa tithes and offering, magkano ang bayad mo sa pagpa-check up ko? 750. Napataas patuloy. Ang offering mo sana 150, siningil ka tuloy ng 750. Kung ano yung mga bagay iniiwasan mo, doon ka dadalhin ni Lord para ipamukha sa'yo, uwi ka na. Run from God. Kahit anong iwas mo, doon ka susunod. Saka ipit-ipit ng budget mo, naging makasarili ka, kailangan ako lang, kulang pa yan, mga kapatid. The pattern. Remember, let us live according to the pattern Paul gave us. According to the pattern of what the Bible, not your pattern, not my pattern, not our traditional na kasanayan. Dahil mga kapatid, kahit sikap ka ng sikap, butas ang lagayan. Naalala ko po, nung kami ay nanguha ng sewage, ang tawag sa amin sa probinsya, manginhas. Ang dami naming huli, dami naming nakuha, pero pagdating sa bahay, walang dala. Ano nangyari? Butas ang basket. Kahit anong sikap ng sikap, natapos ang isang taon ng pagsisikap, pagbuhat mo sa iyong basket, butas. Why? Mali ang iyong pattern. Just simply obey the pattern of the Lord. 3 things. Review. 1, forgetting what is behind. Number 2, forwarding. Kasi kahit nag-forget ka na, hindi ka naman nag-move on. Ay, pastor, nakalimutan ko na yung mga mukha, ang mga hilansa ng mga taong nananakit sa akin. Kahit nakalimutan mo, hindi ka naman nag-move on. Move on. Make yourself busy. Huwag yung dull moment. An empty mind is a devil's workshop. Walang laman ang isip, lagi kang makatunganga, lagi nakablanko. Is a devil, so kung ano-ano lang pumapasok. Make yourself busy. Pastor, saan po ba ako pwedeng magamit sa church? Magbo-volunteer ako. Pwede bang maging chairman ako ng board of deacon? I nominate myself as Muse of Gateway Commission Fellowship. Baka maging busy ang magiging Muse. O rampa-rampa ka diyan sa harap ng Walter Mart. Mga kapatid,
kapatid, make yourself busy. Sister Rally, pwede ba akong sumali? Magturo ako ng mga bata kasi ang mga bata kawawa natapos ang linggo, walang nagtuturo sa kanila. And that's my burden, Sister Rally. Gusto ko pong mag-volunteer, magturo na this year. Kung nakaraang taon, hanggang plano ko lang, itong taon na to gawin ko na. Palakpakan natin si Lord. O, salamat sa 3. O, sa 4. Palakpakan natin si Lord. O, lahat ng kawalakpak, magturo na ng mga bata. Hello, mga kapatid. Maraming kailangan. Marami din namang nagbingi-bingihan. Nakita mo na, pero ayaw mo lang tingnan. Ang daming kailangan sa church, ayaw mo lang sumali. Kasi tinapuan ka ng espiritu ng katamaran. Move forward! Let us move forward! What is ahead? What is to be successful? What is to be victorious? How to be a champion? Na tayo ay manalo, tayo ay mag-grow, tayo ay pagpalain, at tayo ang sasabihin ni Lord, this is the church that I am looking for. Ito yung church na kinalugdan ko. Ito yung church na natutuwa ako. Maliit man, pero nagkakaisa sila. Maliit o maraming gawain, lahat ay nag-involve. Year 2026. Get involved. Participate. Do not be watchers only. Kasi kapag nanonood ka lang, mas pintasiro ang mga nanonood lang kaysa mga sumasali. Mas critic yung mga walang ginagawa. Mali ng pagkakaiba, mali ng marami ang nakikita. Ang hindi nakikita yung sarili na wala rin naman pa ako ginagawa. Pero kapag mag-involve ka, mag-i-enjoy ka. Dahil kasali ka at kasali ka rin sa reward. Follow it. Amen? 3 things. Ang topic natin, pressing on. 3 bagay. Forgetting. Ready, begin. Forgetting, forwarding, following. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Okay? May I call on the music team? The musicians, please. Run with perseverance. Energetic. This year, unahan natin ang pagiging energetic, alerto, mga kapatid. At sino po yung gustong magtatagumpay sa year na ito? Taas kamay. Ang pagiging successful, hindi po yan magic. Hindi po yan babagsak sa harapan mo. Kung wala kang ginagawa, hindi po mangyayari yan. Kailangan natin ang partisipasyon, kailangan natin pananampalataya at pagsunod kung ano ang pattern ng Diyos. Amen po. Okay, mag-commit po tayo kay Lord, mga kapatid. This year, beginning of the year 2026, make a covenant. Okay, taas mga kamay, kanang kamay. Ang pagtaas ng ating kanang kamay ay panunumpa po yan. Panunumpa na susundin ko ang pattern, sistema ng Panginoon. Amen.
Everybody close your eyes. Imagine the face of Jesus. Isipin mo, ang Panginoon, ang kaharap po natin. Bilang response sa mensahe. Awitin natin ang mensahe ng awit na ito na may panalangin sa puso. Gawin natin itong prayer sa Panginoon. At ang pagtaas ng ating kamay ay isang kapahayagan na nais mo na magtatagumpay. Angkinin mo ang tagumpay mula sa Panginoon, sa tulong ng Panginoon. May mga plano ka ba? May mga pangarap ka? Ipaubayan natin sa Panginoon. Sundin ang nais niya sa ating mga buhay. Guide nyo kami, Panginoon, through your Holy Spirit. Na makamit namin, Lord, ang lahat namin mga pangarap. Makamit namin ang lahat namin nais, O God. Hallelujah. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to follow my life to your life.
mga sariling buhay sa ating Diyos na may likha. To start the year by beginning to give our lives to Jesus. Lord, I give you my life. Open your mouth and say, Lord Jesus, I give you my life. I surrender everything to you. Mold me, use me, heal me, guide me, lead me. Hallelujah. Itong taon na ito, Panginoon, kailangan namin ang inyong gabay. Tungo sa aming tagumpay. Tungo sa aming paglago as a church. Tungo sa aming paglago pinansyal. Tungo sa paglago ng aming espiritual na buhay. Tungo sa paglago ng aming number. Dadami ang mga kaluluwa na magsasamba sa inyo. Dadami at magkakaisa, masaya na maglilingkod. Ito, Panginoon, ang aming nais na mangyayari sa aming church, sa aming mga pamilya. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. In Jesus' name,